nangyaring interview ni PRRD mga ate at kuya with Pastor Quiboloy kagabi, hindi lang po itong bangayan at gap ni Senadora Amy at ng First Lady ang kinonfirm niya. Diyos ko. Sige nga mga Ensaymada vloggers, I dare you all, tawagin yung fake news si PRRD. Kung natawag niyo si Queen Bojaquera na fake news, pati si Direk Daryl Yap, dating Pangulo na ang nagsasabi, outside ko lang po si Senadora Amy, itcha puwera. Ay, syempre, may power na di ba? May power na. So, sorry ka, Senadora Amy, kung dati ikaw ang powerful sa pamilya dahil panganay ka, at si Kuting ay wala namang trabaho nung natalo ni BFF Lenlen ko, di ba? Bakante naman yung kapatid mo nung 2016 hanggang 2022 at hindi nga inappoint ni PRRD at gustong-gusto nga daw nila yan na makuha yung Department of Agriculture. Inaawitan na pala ang Department of Agriculture noon pa man. Si PRRD pa lang ang Pangulo, inaawitan ng Department of Agriculture. Bakit? Anong meron sa agriculture, ha? Parang yung nabanggit ko kanina. Yung diba? May pera kasi sa agriculture, ganun ba yun? May smuggle and whatnot. Pero syempre, hindi lang po itong bangayan ni Senadora Amy at saka ni F. Elisa or ang gap nila, awayan na hindi na matapos-tapos. Parang, for sure yung kanilang away, no, noon pa, like, baka hindi boto si Senadora Amy sa pag-iibigan ni F. Elisa at saka ni PBBM. Right? Mga binata at dalaga pa yung mga yun, siguro hindi naman siya, mga bata pa sila, hindi na talaga gusto ni Senadora Amy. Alam niyo, parang may na-realize ako patungkol dyan. Banggitin ko mamaya kung di ko malilimutan sa pagkatapos ng vlog natin, sa kahuli-huli ang part ng live natin. Meantime, pag-usapan din po natin yung mga bigwas ni PRRD sa binati ni F. Elisa sa kanyang birthday, yung nag-birthday sa BGC sa Grand Hyatt, ang bangayan ni PRRD at ni Speaker Martin Romualdez. Tingnan kaya natin kung merong retaliation din si Speaker Romualdez. Alam niyo, mahirap yung hindi nagsasalita, Ano ba ganyan, no? Bumabanat na si PRRD tapos hindi nagsasalita yung binabanatan niya. Mahirap yan. Delikado yan. Parang, di ba? Ano ang ginagawa niya na pailalim? Kasi kung, halimbawa, ngayon binabati ko siya ni PRRD, o kagabi binati ko siya ni PRRD, meron na siyang sasabihin na, ako, pasensya na po, dating Pangulong PRRD, kung ako po ay napag-iilitan nyo, wala po akong ginagawang pananabutahe sa anak nyong si VP Sara, wala po akong balak tumakbo actually may mga nagsasalita na for Speaker Martin may mga kongresista na nagsasalita na ang sabi nila, kasi ganito nga sinasabi ni PRRD, may balak ka lang tumakbo, kaya mo sinisiraan ang anak ko, parang ganun yung tono niya. So, ang sabi ng mga kongresista, wala pa daw sa isip ni Speaker Martin ang election sa 2020. Di nga. Wala pa daw. Busy daw siya sa mga pagtulong sa mamamayan. Talaga ba? Okay, fine. Sige. Kumbaga marami daw iniintindi si Speaker Martin para intindihin yung 2028 elections. Ay, naku, yung mga ganyang pahayag. Parang... Alam niyo, pag bumabaha, merong mga lumulutang. Ano yung mga lumulutang na yun na mga sa baha? Anong klaseng material nga yun? Nagtatanong lang naman. Kasi yung mga papel, mga kahoy, kahoy pa minsan-minsan lumulutang. Mga buhangin ba to, hindi naman lumulutang sa bayan. Pero merong specific kalat na lumulutang di ba? Na matagal mag-degrade. Parang ganon. Okay. Ato, sabi ni PRRD, tumakbo ka na daw. Kasi itong mga paninira kay VP Sara sa assessment, sa evaluation ni PRRD o sa kanyang analysis kung ano man, 'di ba? Sa kanyang pagtitimbang-timbang, itong mga banat sa anak niya ay para siraan na si VP Sara. Bukod sa balak tanggalin sa pwesto, para naman mawala na ng kredibilidad ngayon pa lang. Bago pa humantong ang 2028 election, sira na ang pangalan ni VP Sara. Nangyayari ulit yung mga dating paninira kay PRRD, di ba? Hindi pa si PRRD noon presidente ng Pilipinas, sinisiraan na, kongresista pa lang siya, pinatawag na siya para maimbestigahan sa Senado, di ba? Patungkol sa mga EJK na yan. Yung may mga pinapapatay daw si Tatay Digong sa Davao, di ba? Yung ganun nga, yung mga investigasyon ni na Dilima noon. So, siguro na early on, alam nila na ang mayor dati ng Davao ay pwedeng maging potential na kandidato. Kaya siguro ganun yung mga, di ba?
Ang tagal pa ng 2016 noon, dami ng paninira kay PRRD. So nauulit yan ngayon, ginagawa kay VP Sara. At tingin ni PRRD, sinisiraan na si VP Sara kasi potential ng malakas na candidate ang ating pangalawang pangulo pagdating ng 2028. Sino ba ang pwede niya makabangga? Alangan namang ang makabangga ni VP Sara ay si Ahas. Walang amor ang Pilipino kay Ahas, di ba? Siya ay japek kung hindi pa niya baguhin ang kanyang skin tone, kung hindi pa burahin ang kanyang pilegis, paliitin ang tiyan. Hindi pa ma-appreciate ng mga bulag na Marcos loyalist ang kanyang pictures. Hindi makapag-upload ng pictures na talagang totoong balat sa balat, right? Tiyan sa tiyan. So sabi ni PRD, ikaw Romualdez, ako na magkampanya sa iyo ngayon na. Gusto mo presidente o mga Pilipino? Mga Pilipino people, subukan nyo si Romualdez na pinsan ni Marcos na anak ni Senyor Marcos. Grabe si PRD. Sige, botohan nyo, wag ka na magkampanya speaker. So parang gusto sabihin ni PRRD dito, kung gusto mo maging presidente, mismong si PRRD na mangangampanya sa'yo, wag mo na laang siraan yung kanyang anak. Ikakampanya ka na, magbo-volunteer na siya. Try nyo. Pero alam nyo kung bakit malakas ang loob ni PRRD na sabihin na, sige, kakampanya kita. Alam din siguro ni PRRD na kahit may itsura yan si Martin, may itsura naman talaga no? Gwapo. Parang lahing Kastila, ganyan. Ay kahit may itsura, kahit palangiti, masayahin, parang hindi siya gusto ng tao. Bakit kaya? So, narinig ko nga rin kay Queen Bojaquera, di ba? Sa kanyang latest vlog na itong si Speaker Martin ay may mga sinabi dun sa San Francisco, may mga pinagmalaki. Can you confirm, Speaker Martin, na balak mo daw bilhin or balak mo daw bayaran ang mga supporters ni PRRD in Mindanao? Sabi ni Queen Bojaquera, hindi ako may sabi niyan. So parang nagbabrag daw si Martin doon sa San Francisco dahil travel nga sila, di ba? Diyan sa US ni Kuting na babayaran niya ang mga supporters ni PRRD. Well, ay tingnan nyo naman ngayon ang mga dating taga PDP laban or kapartido ni PRRD nagsipag-alisan na. Does it involve money? Most likely. Dahil ang mga kongresistang yan, kailangan nilang umayon kay Speaker Martin dahil, di ba, kung gusto nila ng dagdag na project sa kanilang mga nasasakupan, ay huwag silang tataliwas sa Agos. Otherwise, baka mateves sila or GMA. Di ba, sinipa as Deputy House Speaker, Senior Deputy House Speaker. Pati yung ungab, di ba, niligwak na rin. Pinaltan na. Yan. Walang problema. Kung gusto mong tumakbo Martin, ikakampanya ka ni PRRD. Pero, ayun nga, muling iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbabalak si Speaker Martin na tumakbo. Pwede mong sagutin to, Speaker Martin. Wala pong katotohanan na ako ay nagbabalak tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Malayo pa po yan. Dapat magbigay siya ng statement. Tingnan natin ha. Mamaya. Pero alam mo, ang anghang ng mga banat ni PRRD, mga ate at kuya. Romualdez, tatakbo ka na presidente? Kasi parang ganun di ba? Yung atake ngayon kay VP Sara, parang nagkakaisa yung buong lower house or House of Representatives na pinamumunuan ng speaker laban kay VP Sara. At nga pala nadulas ang isang member ng house. Meron talagang impeachment kay VP Sara na dinideny rin ang kampo ni Speaker Martin. Walang impeachment na nangyayari. Fake news yan. Yun ang sabi nila. Fake news daw ang balak na impeachment kay VP Sara pero may nadulas na kongresista. Pinag-uusapan na daw ang impeachment sa anak ni PRRD. Anong gagawin nyo pagka in-impeach ang ating pangalawang pangulo? Sige, subukan nyo. Civil war ang mangyayari. Right? Sa tingin ko, civil war yan. Magkakagulo mga Pilipino kapag titingnan natin kung ano ang kayang gawin ng 32 million voters ni VP Sara pag ginawa nyo yan sa kanya. Pero ito nga po sabi ni PRRD, Romualdez, tatakbo ka na presidente, hindi ka mananalo sa Leyte. My God, Leyte pa lang, hindi na siya mananalo. Hanggang sa Leyte lang. Dito sa side na Leyte, kung saan ako pinanganak, Dugong Bisaya rin si PRRD, hindi lang Dugong Mindanao, ma-0-0 ka doon. Siguro Southern Leyte ito. Lalo na sa Mindanao, lalo na sa Bisaya, lalo na mga Tagalog, galit sa inyo. Oh my God. Sino lang ang natutuwa kay
Speaker Martin. Yun lang, yung 300 congressmen. Ngayon ang tanong, kaya bang kontrolin ng mga kongresistang yan ang kanilang mga constituents, ang kanilang nasasakupan, ang kanilang distrito? Say, halimbawa may isang kongresista from Laguna, kaya ba niyang hawakan sa leeg ang mga Lagunense or mga nakatira dyan para suportahan at iboto si Speaker Martin kung sakaling tumakbo? Yung Norte kaya magiging solid for Speaker Martin? Ang Ilocos kaya? Right? Yan Norte. So, di ba may solid North daw? Hindi naman taga Norte si Martin eh. Kay Kuting lang solid ang Norte. At mukhang hindi na nga solid ngayon. Hindi naman siya taga Norte. Good luck kung susuportahan siya ng Northern Luzon. Southern Luzon kaya sumuporta sa kanya. Bisaya kaya sumuporta sa kanya. Hindi naman siya popular sa Bisaya. Taga Leyte pala yan. Tapos may no nakaraang Yolanda celebration, meron pa siya, di ba, yung parang may picture siya na parang may nire-rescue siyang gano'n. Hindi naman pala yun kuha doon sa kasagsagan ng bagyo. Parang photo op lang yun or something. At wala naman pala siya dyan sa Tacloban nung Yolanda na pinalalabas ng mga Ensaymada vloggers. Nandun siya. Bakit kailangan mag-fake news ng mga Ensaymada vloggers na nandun si Speaker Martin? Nasa Maynila daw siya. Siya lang yung nagde-delegate. Sabi nga ni Direk Daryl Yap, pagkatapos ng bagyo, ang nandun sa bahay ni Speaker Martin, si Senadora Amy, 1 month. So, nasa Maynila lang siya kung wala man siya abroad. Kung wala siya sa abroad, right? Oh. So, biro mo yun, Yolanda, pinakamasakit na pangyayari sa Kabisayaan, particularly doon sa Tacloban, wala siya. Tapos, nung 'di ba, nung mga nakaraang araw, nag-iikot daw doon yung sasakyan na may picture ni Speaker Martin Romualdez na parang nangangampanya pa, Diyos ko po, mga tao doon nakahandusay, gutom. Tapos may umiikot na sasakyan na may megaphone na para i-promote yung mga tulong niya or whatever. Galit daw wala nga talagang charm tong si Romualdez. So yung sinabi ni Queen Bo Jaquera sa live niya, yun ba ang gagawin ni Speaker? Dadaanin sa pera? Ay, undeniable, mayaman ang mga Romualdez. Di ba? So, hindi ka talaga kung mismong Leyte hindi pa panghawakan ni Speaker Martin Romualdez, taga-ron siya. Si Tatay Digong din, taga-ron din. At least yung father side, right? Kasi ang mother side ni Tatay Digong, Mindanaoan. Ay pag nangampanya si PRRD, wag niyong suportahan niya. Nakita niyo ba dito nung Yolanda yan? Ako ang unang dumating dito. Si PRRD ang nandun. Right? Na talagang umiyak na sa sobrang kalungkutan at galit sa nangyari doon. Ang daming nagkandamatay at parang ang inutil ng gobyerno ni Ngoy-Ngoy noong mga panahon na yun. So, Speaker Martin, can you confirm? Maybe we could check kung talagang tatakbo ka. Dali, tingnan natin ha. Pwede mo bang sabihin na fake news ang pinagsasabi ng dating Pangulo? Tingnan natin kung kaya niyang sumagot. Ito yung kanyang, may blue check. So, ibig sabihin ay, kalahating milyon na ang followers. Wow. Tingnan natin kung sinupalpal niya ang pahayag ng Pangulo. Bati-bati. Maliit ba ang tiyan? Medyo. Mukhang naayos na. Charot. Magandang balita. Yes, may mga wa 19 Congress kinemilatik, wa dangerous drugs kinemilatik, pasasalamat 2 days ago. Yes, bait talaga, bait. My God, you have 500,000 Speaker Martin, you have 500,000 followers on Facebook, and yet hindi ka maka-1,000 sa iyong mga ganito, sa mga bonggang-bongga mong graphics. My God, session nyo 97 react lang. 100 plus laang. Hindi ka nakakalibo ng likes. Ayan, pinagtatawanan pa yung mga post mo. Mga tawa pa yung ginagawa ng ibang tao.
100 plus lang yung likers, para kang ordinaryong citizen. Ang tanong, totoo ba yung kalahating milyon mong followers? Bakit hindi ka man lang maka 10,000 ng like sa mga post mo? My God, 144 lang. Ganda-ganda na nga ng picture mo, di ba? O, cheerful na cheerful. Totoo kaya yung kalahating milyon yung followers? Baka totoo pero hindi. VP Sara, compare natin ha. Inday. Oh, ito ang makakabangga mo, Speaker Martin, ngayon pa lang 2 million followers pa lang yan ha. And 32 million voters nung nakaraang elections. Tingnan natin yung mga post ni VP Sara. Oh, 6,000 halos ang likers. 9,000 ang likers. Yan. Libo ang nagla-like, ang nagre-react, hundreds ang nagko-comment. Yan ang babanggain mo, Speaker Martin. Ikakampanya ka na ng Tatay Digong. Sige, kung tatakbo ka, go, ako na magkakampanya sa iyo. I-try nyo ito. Kasi alam nyo, ang dahilan, sabi ni PRD, kaya gustong tumakbo ni Speaker Martin, para daw may continuity ang administrasyong Marcos. Bakit kailangan ng continuity? Ano ang kailangang mangyari kapag katuloy-tuloy ang Marcos Romualdez Araneta administration? Paki-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.